Magandang araw po, welcome po sa aking channel, Love9 TV. Patalasasan po, meron po ba kayong mga properties na napapabayaan or non-performing assets? Plan nyo ibenta, pero wala kayong oras sa pagbenta nito. Kung ito'y pagkakatiwala nyo po sa amin, tawag lang po kayo sa aking numero, usap po tayo, gawin ko po ng video for free. Yes, libre po, wala po kayong babayaran. Tutulungan pa namin kayong mabenta ang inyong property. Kami na po bala sa marketing, sa boosting or paid ads. Even sa tripping, hindi na po kayo mapapagod sa pag-entertain ng mga buyers. Kami na po bala sa lahat. Tawag lang po kayo. Nandito po tayo ngayon sa Nasugbu, Batangas kung saan meron po tayong bagong video presentation. Isang brand new 2-story house na may lot area na 222 square meters. May floor area po ito na 160 square meters with 4 bedrooms, titulado, buhay po ang may-ari, newly built at flood-free area. Reason for selling? Well, may pagbabago po sa plano ng mga magkakapatid na kung saan nasa ibang bansa po sila. Kaya ibebenta na lang po. Nakabakod na po buong property. Yan po yung covered na garahe. Nakakasya po ang dalawang sasakyan. Then sa dulo po ay may setback yan paikot sa buong property. Dito naman po ay may lamppost at ito na po yung main door. Ito ay naka-solid wood door at welcome po dito sa bahay ni na sir. Open concept lang po ito, walang partitions kaya napakaaliwalas. May glass walls and windows. Premium tiles ang ginamit sa flooring at ito'y double high ceiling. May glass walls sa taas na nag-serve as natural sunlight. Naka-glass railing din po sa second floor. Mula po dito matatanaw natin ng dining area, kitchen, at yung unang kwarto. Naka-ceiling cove design na rin po dito sa side ng dining area. At sa dulo po ay meron pong access papunta naman sa likod ng bahay. Meron pong customized glass window sa dining area. Yan po yung first bedroom. Mamaya po ikutan natin yan. Check po muna natin itong formal kitchen. Meron po itong breakfast nook. May wall-mounted kitchen cabinet. Kitchen countertop. Kitchen window. Stainless sink. Then storage ng kitchen utensils. Yan po ang formal kitchen. Sa likod po niyan ay yung dirty kitchen at pwede pong maglagay ng breakfast table. May access door din po na papunta sa garahe. At ito naman po yung common toilet and bath. Malaki naman ang spasyo. Kompleto ang bathroom fixtures, hand wash basin, water closet with bidet, shower, at naka-tile bathroom wall. Meron din pong bathroom window. Ito po yung tinutukoy ko na access door na papunta naman yan sa garahe o dun sa main gate. At yan po yung papunta naman sa service area at dirty kitchen. Balik po ulit tayo dito sa loob. Yan po yung formal kitchen. At dito naman po yung dining area at living area na naka-ceiling cove design at napakaaliwalas. Doon naman po sa dulo yung main door. Ito naman po yung unang kwarto na kung saan kung meron man po kayong PWD or senior citizen sa pamilya, itong kwarto na to ang para sa kanila. May wardrobe, customized glass window, tile flooring, ceiling cove design, may center lamp, pin lamps. Wala po kayong ipapagawa dito. Napakaayos po. At lalabas na po tayo. Yan po ulit yung dining area. Dito naman yung kusina o formal kitchen na na-check na natin yan. Sa dulo yung sliding glass door na papunta sa open lanai. Yan po yung living area at yung main door na may glass panel.
Ito naman po yung hagdan na pwede pong lagyan ng understair storage. Ito po yung wooden staircase, wooden handrail, at glass railing. Meron din pong staircase window na nag-serve as natural sunlight. At nandito na po tayo sa second floor. Yan po yung sliding glass window papunta sa balkonahe. At ito naman po yung glass railing at wooden handrail. Yan naman po yung family area at ito po yung open below. Mula po dito, matatanaw natin ang living area o salas. Malaking bagay po pag meron pong mga glass walls and windows sa isang bahay. Nakakapaliwalas. Ito naman po yung access door papunta dito sa balkonahe o terrace. Yan po yung garahe at dito naman po sa harapan ay matatanaw nyo yung mga magiging kapitbahay. At meron pa pong maliit na spasyo na pwedeng mag-garden. Dito po sa taas ay meron pong 3 kwarto. Silipin po natin itong isang kwarto na kung saan pangalawa po ito sa buong bahay. Naka-ceiling cove design. Sa dulo ay meron pong owning type glass window. May nakaabang na rin po para sa window type aircon. Meron din po itong sariling toilet and bath at wardrobe. May drawer din po sa lower part. Ito po yung toilet and bath. May vanity mirror, hand wash basin, water closet with bidet, overhead shower, at hot shower set. Meron din pong bathroom window at from floor to ceiling ang tile bathroom wall. Ito po yung unang kwarto dito sa second floor. Labas po tayo dito sa hallway. Ito naman po yung family area. Malaki naman po ang spasyo nito. Wooden design ng tile flooring. At dito naman po yung second bedroom. Dito sa second floor, meron pong 2 owning type window, wardrobe, ceiling cove design, center lamp, pin lamp. Sa spasyo, sakto lang. Hindi naman siya ganun kaliit at hindi naman ganun kalaki. Ito po yung pang 3 kwarto sa buong bahay. At paglabas nyo po, ito naman yung common toilet and bath. Naka-tile bathroom wall, may vanity mirror, hand wash basin, water closet with bidet, shower, at may bathroom window. Yan po yung common toilet and bath. Ito po ulit yung family area. At ito naman po yung last bedroom o fourth bedroom ng buong bahay. May customized glass window, ceiling cove design, pin lamps, wardrobe, wooden design ng tile flooring. At yan po yung pang-4 na kwarto. Yan po ulit yung family area. Ito po yung hallway. Yan po yung pangalawang kwarto na naikutan natin kanina. At yan po yung daan papunta sa balkonahe. Ito naman po yung staircase, glass walls na may modern chandelier dito sa staircase. Pag-usapan na po natin ang distance, location at travel time. Mula po sa beach resort o Nasugbu Port, ang distance is 3.3 kilometers at ang travel time is 11 minutes. Mula naman po sa bayan ng Nasugbu, ang distance is 1.7 kilometers at ang travel time is 7 minutes. Kompleto na po doon gaya ng public market, groceries, convenience store, remittance center, banks, schools, church at hospital. Yan po yung lagi kong binabanggit sa inyo na dapat nyo i-consider sa pag-approve ng property, yung meron pong malapit na hospital. Hindi ko naman po sinasabing sakit kayo. Yan naman po ay for emergency purpose lang naman. Nandito na po tayo sa lanay at dito naman po yung service area na kung saan covered na po ito. Then sa dulo po ay yung setback papunta sa garahe. Balik po ulit tayo sa distance, location at travel time. Mula po sa Welcome Arc Nasugbu, ang distance is 39.9 kilometers at ang travel time is 43 minutes.
At mula naman po sa Twin Lakes, ang distance is 33.8 kilometers at ang travel time is 46 minutes. Kung manggagaling naman po sa Tagaytay, ang distance is 47.6 kilometers at ang travel time is 1 hour and 14 minutes. Mula naman po sa Manila o sa airport, ang distance is 90.5 kilometers at ang travel time is 2 hours and 46 minutes. Okay, sa presyo na po tayo. Ang original price po nito ni owner ay 10 million pesos at nag-usap po kami. Binabaan niya po niya ng 8.8 million pesos net. Ibig mong sabihin, si buyer na po ang sasagot sa lahat ng taxes at expenses with regard to documentation. Kung may mga katanungan po kayo, tawag lang po kayo sa aking numero. At sa mga kababayan naman natin na sa ibang bansa, meron po akong WhatsApp, Viber at Telegram. Same number lang po, 0917-316-3399. Sa mga nagtatanong naman po ng aming Facebook, meron po aming Facebook page na Nov9TV at Facebook Real Video. Meron din pong TikTok at Instagram. May ibang YouTube channel po kami, the Nov9TV channel, Nov9TV Listings, Nov9TV On The Spot, Nov9TV Updates, at Nov9TV House Rental. Sana po naibigyan nyo ang video presentation. Paki-like and subscribe na lang po sa aking channel para ma-update din po kayo sa aking future listings. Kung sakali po hanap nyo yung mas malaking sukat ng lupa, meron din po kami ibang listings na pwede nyong pagpilian. Huwag po kayong mag-atubiling tumawag sa amin. Then, let us know your budget para malaman namin kung anong property pwede naming ilog sa inyo. Sa lahat pong viewers, subscriber at nagtiwala po sa amin, salamat po sa suporta. Ingat po kayo lagi at yung pamilya. Maraming salamat po.